Nagsimula ang kwento sa isang madilim na dungeon na puno ng napakaraming bangkay. Doon ay nakatayo ang isang bayani na nagngangalamko at nakaharap sa isang higanteng ahas na halimaw, habang hawak ang kanyang duguan na espada at handang tapusin ang laban. Biglang sumugod ang higanteng ahas ng napakabilis, subalit nagawa ni Ku na harangin ang pag-atake gamit ang kanyang espada kaya hindi siya nasugatan at maya-maya. Nakaisip siya ng paraan at tumalon siya mula sa pader ng dungeon upang palakasin ang kanyang atake. Kaso madaling nababasa ng ahas ang kanyang galaw at malakas siyang inihampas sa pader sa pamamagitan ng isang napakalakas na atake. Nang napagtanto ni Ko kung gaano nakadelikado ang sitwasyon, nagpasya siyang tapusin agad ang laban at sumugod siya habang ang kanyang espada ay nababalot ng kidlat at sa kasamaang palad. Nabali ang kanyang espada sa kalagitnaan ng pag-atake kaya muling nakalamang ang higanteng ahas. Habang nakabaon ang mga pangil nito sa kanyang katawan at paulit-ulit niya itong sinaksak gamit ang kanyang punyal, kaso wala ni isa sa kanyang mga pag-atake ang nagkaroon ng epekto sa halimaw. Pagkatapos ay malakas siyang inihampas ng ahas sa lupa at dahan-dahan na nilamon ang kanyang katawan habang sumisigaw siya sa matinding sakit, ng kalahati na ng kanyang katawan ang nalunok, saglit siyang tinitigan ng ahas bago ito naghanda sa huling kagat. Sa sandaling iyon ay biglang sumiklab ang matinding galit sa loob ni Ko. Ipinahayag niyang hinding-hindi siya mamamatay na parang isang duwag at tinanggap niya malapit na siyang mamatay, pero bago pa siya tuluyang mapatay ng halimaw ay biglang huminto ang oras sa kanyang paligid. Kasabay nito ay may narinig siyang kakaibang boses na hindi niya kilala. Pinagtatawanan siya nito at tinawag siyang isang kaawa-awang tao at malinaw na narinig ni Ko ang boses at nagtaka kung saan ito nanggagaling. Samantala ay nagulat din ang may-ari ng boses dahil naririnig pala siya ni Ko. Ipinaliwanag ni Ko na simula pa noon ay naririnig na niya ang mga boses ng mga relic. Kaya napansin niyang isa itong banal na bagay at nakiusap siya rito na patayin ang higanteng ahas at iligtas siya. Ngunit natawa lamang ang mahiwagang boses at ipinapaalala na kalahati na ng kanyang katawan ang nalunok. Kahit papatayin nito ang ahas ay imposible na siyang mabuhay. Gayunpaman ay sinabi ng boses na talagang nakakaawa ang kanyang kapalaran at bagamat isinilang siyang may pambihirang talento, isinilang naman siya sa maling panahon kaya hindi niya kailanman nagamit ng lubos ang kanyang talino at kakayahan bago siya mamatay. Lalong nagalab ang galit ni Ku matapos marinig iyon at hindi man niya alam kung paano niya ito magagawa. Buong puso siyang nangakong papatayin ang isang lalaking nagngangalang Kanay John, gaano man katagal o kahirap ang kailangan niyang pagdaanan. Nang maramdaman ng mahiwagang boses ang kanyang matinding determinasyon at nakatago na potensyal, bigla itong nagkaroon ng anyo bilang isang uwak at lumitaw sa kanyang harapan at sinabi ng uwak na bibigyan siya nito ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Nais daw nitong makita kung sa pagkakataong ito ay maaabot na niya ang trono ng hari. Pagkatapos ay nagbitaw ang uwak ng napakalakas na enerhiya na dumadaloy sa buong katawan ni Ko at ilang sandali lang ang lumipas. Bigla niyang napansin na nakaupo siya sa loob ng isang gusaling tila isang pampublikong opisina. Lubos na nabigla si Ko nang mapansin na ganap ng gumaling ang kanyang mga binti, pero mas lalo siyang nagulat nang napagtanto niyang nasa loob siya ng isang istasyon ng pulis nang wala siyang anumang alaala kung paano siya napunta roon. Lumapit ang isang pulis at sinabing may isinasagawa silang investigasyon bago tinanong ang kanyang pangalan. Nanatiling tahimik si Ko dahil abala siya sa pag-iisip kung ang mahiwadang banal na uwak ba ang dahilan kung bakit muli siyang nabuhay. Maya-maya ay narinig niyang nag-uusap ang dalawang pulis tungkol sa pagsisimula ng taong 2025 at dahil dito, labis siyang nabigla at ang taong iyon ay eksaktong 15 taon bago ang panahon na kanyang pinanggalingan. Unti-unti niyang napagtanto na naibalik siya 15 taon sa nakaraan. Lumapit muli ang pulis upang pagsabihan siya dahil hindi siya sumasagot, pero pakiramdam ni Ko ay nakita na niya ang babaeng iyon noon at naalala niyang ito ang ina ng isang lalaking nagngangalang Yu, ang binatang may kayumangging buhok na nakaupo rin sa malapit at nasa istasyon sila ng pulis dahil nahuli silang nagaway. Naalala ni Ko kung paano niya hinarap ang parehong sitwasyon 15 taon na ang nakalipas. Noon ay pinagbabayad siya ng napakalaking halaga bilang danyos at dahil wala siyang kahit anong pera, lumunuhod na lamang siya at humingi ng tawad. Napansin ng ina niyo na hindi man lang siya nakikinig kaya sinubukan niya siyang masampal, subalit mabilis na hinawakan ni Ko ang kanyang kamay at itinaas ang boses. Ipinahayag niya ang anak nito ang unang nagsimula ng gulo at sobra-sobra ang halagang hinihingi nilang kabayaran. Hindi nagustuhan ni Yu ang paraan ng pakikipag-usap ni Ku sa kanyang ina kaya agad niya itong sinuntok.
Ngunit madaling naiwasan ni Ko ang suntok at mabilis siyang ibinagsak sa sahig at saglit siyang nagulat dahil napansin niya mas magaan ang kanyang katawan kaysa sa inaasahan niya. Dahil dito ay napaisip siya kung dala pa rin ba ng kanyang mas batang katawan ang lahat ng kakayahan sa pakikipaglaban na natutunan niya sa loob ng nakaraang 15 taon, kung totoo iyon ay napakalaking biyaya ang natanggap niya. Sa huli ay nakulong si Ku sa isang detention cell dahil sa pagiging marahas at habang naroon, lalo lamang siyang nainis sa walang tigil na reklamo ng ina ni Yu sa malapit, gayunpaman ay alam niyang hindi rin magtatagal ang lahat ng iyon. Noong taong 2025 ay sunod-sunod na malalakas na lindol ang tumama sa iba't ibang bahagi ng mundo, kasabay nito ay bigla ring lumitaw ang maraming sinaunang libingan. Sa mga sinaunang libingang iyon ay natagpuan ang mga relic na matagal nang binabanggit sa mga alamat, nito at mga lumang kwentong bayan at lumabas na ang mga kwentong ipinasa sa iba't ibang henerasyon ay totoo pala, at ang sino mang makakuha ng mga relic na ito ay magkakaroon ng iba't ibang pambihirang kakayahan. Dahil dito ay nagsimula ang lahat na maghanap ng mga relic. Isa rin si Ku sa mga nakisali sa paghahanap at kalaunan ay natagpuan niya ang tinatawag na archaeologist relic at noong panahong iyon, naniwala siyang kapag nakuha niya ang kaalaman mula sa libingan at ang mga relic nito, matatapos na ang kanyang miserable na buhay at makakapagsimula siya ng panibagong buhay. Ngunit doon din nagsimula ang tunay na bangungot at nagsimula ang lahat kay Mr. Kwan, ang pinakamakapangyarihang presidente sa buong lungsod at maraming tao na nakakuha ng mga relic ang gumawa ng paraan upang walang ibang makapaghukay at makakuha pa ng iba pang relic. Sa kabutihang palad, kinilala ni Mr. Kwan ang likas na talento ni Ku sa paghahanap ng mga relic kaya personal niya itong kinuha bilang tauhan at mula noon, napilitan si Ku na gawin ang lahat ng maruruming utos ni Mr. Kwan at tinanggap niya ang bansag na aso ng presidente at tinitiis ang lahat ng pangihinsaltong kaakibat nito. Habang nakaupo sa loob ng detention cell, napantanto ni Ko na ilang panahon na lamang at muling lilito ang mga relic at kapag nangyari iyon, muling babagsak sa kaguluhan ang buong mundo at alam niya mas malakas na siya ngayon kaysa dati, ngunit batid din niyang hindi sapat ang lakas lamang. Kailangan niya makapag-ipon agad ng puhunan upang makapagsimula ng paghuhukay ng mga libingan sa lalo madaling panahon. Ang problema ay hindi pa niya alam kung paano siya makakakuha ng pera at bigla na lamang lumitaw ang isang kumikislap na linya ng teksto sa kanyang harapan. Sa una ay inakala niyang nawawala na siya sa katinoan, ngunit agad niyang naisip na gawa ito ng isang relic at tumayo siya at sinubukan na tawagin ang mahiwagang uwak na nagbalik sa kanya sa buhay at sa halip, isang status screen ang lumitaw sa kanyang harapan. Nakasaad dito na ang bago niyang misyon ay gisingin ang 4 na talento ng isang Tomb Raider, bagay na lubos niyang ikinagulat at may isang gwardyang dumaan sa harap niya pero hindi nito nakita ang status screen dahil dito ay napagtanto ni Ko na siya lang ang nakakakita nito. Napansin din niyang kaya na niya makita ang mga bagay sa loob ng 1 metrong saklaw sa kanyang paligid. Dati ay kakayahan ito ng archaeologist relic ngunit dahil wala na sa kanya ang relic na iyon, nagtaka siya kung bakit nananatili pa rin ang kakayahang iyon. Mas pinagmasdan niya ang kanyang status screen at nakita niyang na-unlock na niya ang isa sa 4 na talento. Ibig sabihin 3 pa ang kailangan niya makuha at kahit paano ay nakahinga siya na maluwag dahil mayroon pa rin siyang maliit na kalamangan. Pero hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ginagawa ng relic na iyon ang lahat ng ito para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Detective Kim upang piyansahan si Ko at paglabas nila, sinabi ni Detective Kim na malas lang talaga si Ko dahil si Yu ay kilala na sa madalas na pagsisimula ng gulo at pakikipag-away. Habang tumatawa si Detective Kim tungkol sa nangyari, tahimik namang naalala ni Ko na ito lamang ang taong nanatili sa kanyang tabi noong wala na siyang kahit ano at habang magkasama silang naglalakad pa uwi. Tinanong ni Ko si Detective Kim kung may napapansin ba itong kakaibang mga pangyayari nitong mga nakaraang araw. Batay sa nalilito na reaksyon ni Kim ay agad niyang napantanto na wala pang mga relics sa panahong ito. Pagkatapos nilang maghiwalay ay naglakad mag-isa si Ko at napagtanto niyang ito mismo ang panahon kung kailan nagsisimula pa lamang lumitaw ang mga sinaunang libingan at wala pang sino man ang nagtataglay ng mga relic. Ibig sabihin ito na ang pinakamagandang pagkakataon para maunahan niya ang lahat. Binanggit niya na karamihan sa mga unang relic ay unang lumitaw sa Europa at Amerika. Gayunpaman ay iniisip pa rin niya kung paano makakakuha ng sapat na pera dahil kailangan niyang bumili ng tiket sa eroplano. Habang naglalakad siya sa isang estinita, bigla niyang nakasalubong ang gang na pinagtatrabahuhan niya sa dati niyang buhay.
Napangiti siya at sinabi sa sarili na ngayon ay natagpuan na niya ang kanyang minahanang ginto. Sa dating niyang buhay dahil desperado siyang kumita ng pera, napilitan siyang magtrabaho para sa gang na iyon, habang kasama nila ay mas masahol pa sa aso ang naging pagtrato nila sa kanya at sinubukan siyang masampal ng isa sa mga miyembro ng gang, ngunit mabilis niya itong pinabagsak sa isang dalaw lamang. Pagkatapos ay hinarap niya ang iba pa at binanggit niyang humihinto na siya sa pagtatrabaho para sa kanila. Ang kailangan na lang nilang gawin ay bayaran ang lahat ng hindi pa nila naibibigay na sahod at kabayaran sa kanya, pero tumanggi ang gang at sabay-sabay silang sumugod kay Ko. Madali naman niya silang pinabagsak isa-isa gamit ang kanyang husay sa martial arts. Labis na nagulat ang mga miyembro ng gang dahil noon ay palagi nilang iniisip na mahina si Ko pagdating sa pakikipaglaban, at makalipas ang ilang sandali, napansin niyang nagsisimula ng manginig ang kanyang mga kamay kaya nagpasya siyang tapusin na agad ang laban. Hindi nagtagal ang leader na lamang ng gang ang natitirang nakatayo. Sa desperasyon nitong manalo at naglabas ito ng isang kakaibang kutsilyo at naghanda siyang sugurin si Ko, at sa isang tingin pa lang, agad na napansin ni Ko ang kutsilyo at nakilala niyang isa itong relic. Hindi niya maintindihan kung bakit may ganoong relic na agad kahit napakaaga pa ng apocalypse, pero isang bagay ang sigurado siya kung saan ay mapapasa kanya ang relic na iyon.